Isang mainit na pagbati sa buwan ng kababaihan at araw ng kababaihang anak pawis sa buong daigdig. Greetings of solidarity on International Working Women's Day. Nakatayo ang representasyon na ito mula sa Gabriela sa bulwagang ito upang magbalik tanaw sa kasaysayan ng International Working Women's Day. Ito ay inspirasyon sa lahat ng ating paggunita at pagdiriwang na ginagawa ngayong buwan ng Marso. Ang Marso 8 sa ating kasaysayan ay inukit sa lansangan, sa pabrika at mga pagawaan, at mga sakahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Marso 8 ay hindi lamang pag-alala, kundi isang pagpupugay sa tapang ng mga naunang kababaihan sa atin. Ito rin ay panawagan para sa pagpapatuloy ng laban ng kababaihan para sa pantay na karapatan at access sa mga oportunidad. Sa kasaysayan, Madam Speaker, ito ay araw ng pag-alala sa sigaw sa mga lansangan upang maipanawagan ang karapatan sa pagboto, ang pantay na sahod, ang pagwawakas ng diskriminasyon sa lugar ng paggawa. Ito ay mga panawagang mula sa tiyan mismo ng mapang-aping sistema noong ika-20 siglo kung saan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang paglago ng produksyon ay nakaangkla sa sistematikong pagsasamantala sa uri ng mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga kababaihan. At sa harap ng ganitong kalagayan, nagkaisa ang mga manggagawang babae, nagtayo ng mga organisasyon, nagtayo ng mga unyon, at mula sa pandaigdigang pagpupulong ng mga kababaihang manggagawa sa Copenhagen noong 1910, iminungkahi ng isang German socialist na si Clara Zetkin ang pagkakaroon ng isang pandaigdigang araw ng kababaihan. Isang pagpupugay sa kilusang pandaigdig laban sa mga pang-aapi at pagsasamantala sa lugar ng paggawa at bilang alaala sa mga welga ng mga manggagawang babae. Lalong-lalo na sa isang malagim na pangyayari sa New York noong 1911. Noong March 25, 1911, nagliyab ang Triangle Shirtwaist Company sa New York, kung saan nasawi ang 146 na manggagawang babae. Karamihay mga imigranting Italyano at Hudyo, at kasama ang mga batang babae na 13 anyos pa lamang. Nagdulot ng katahimikan ang libing na dinaluhan ng 100,000 na tao na nakikiisa sa panawagan ng hustisya. Ngunit sa kabila ng katahimikan na ito, nagbukas naman ng napakarami ding mata sa buong mundo sa tindi ng kinakailangan tugunan na hamon pagdating sa pagkakaroon ng pantay na karapatan sa mundo ng paggawa. Ipinakita ng Triangle Tragedy ang kahindik-hindik na kalagayan sa paggawa na siyang sentro ng selebrasyon at paggunita ng International Working Women's Day. At isa sa pinakamakasay-sayang pagkilos rin ay noong March 8, 1917, kung kailan pinangunahan ng mga manggagawang babae sa pagtatahi ang 90,000 manggagawa sa pagbaha sa mga lansangan sa Petrograd na St. Petersburg ngayon sa Russia. Bit-bit ng mga women workers ang panawagan para sa tinapay at kapayapaan, bread and peace. Dahil sa kanilang mahalagang papel, opisyal na naideklara ang March 8, Marso 8, bilang pandaigdigang araw ng mga manggagawang kababaihan noong 1921. Dito naman sa ating bansa, Madam Speaker, matagal na ring buhay ang diwa ng Marso 8. Nagsimula ito sa tapang ng mga babaylan, sa tapang ni Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, at Teresa Magbanwa laban sa mga mananakop. Ngunit bilang araw ng pagkilos at protesta, nagsimula ito noong March 8, 1971, bunga ng matinding kahirapan at pagsasamantala. Ito ay napangunahan ng makibaka, ng katipunan, ang mga unang protesta ng pandaigdigang araw ng kababaihan sa Pilipinas, kung saan nagkaisa ang daan-daang kabataang babae at ina, mga kababaihan mula sa maralitang lungsod upang kondenahin ang mababang sahod at mapang-abusong kalagayan sa paggawa. At nang maitatag
ang General Assembly Binding Women for Integrity, Leadership and Action o Gabriela noong 1984. Ito po ay yung National Alliance of Filipino Women. Muling binuhay ang malawakang paggunita sa buong bansa. Higit sa 10,000 kababaihan ang nagmarcha patungong Menjola noong 1983 upang tutulan ang pang-aapi, panunupil, paglabag sa karapatang pantao, kahirapan at katiwalian. Nagbunga ito ng taunang pambansang araw ng pagprotesta ng mga kababaihan. At napalakas nito ang mga organisasyon, nag-inspire pa ng mas marami na magbuo ng mga samahan at naghubog ng mga lider kababaihan sa iba't ibang sektor. Kaya, mga kapwa kinatawan at mga kababayan, ano nga ba ang hamon ng kasaysayang ito sa atin ngayon? Itinuturo ng kasaysayan ng Marso 8, hindi kusang ibinigay at ibibigay ang mga karapatang dapat ay sa atin na. Hindi kusang ibibigay ang seguridad sa trabaho, ang sapat na serbisyong panlipunan, ang proteksyon mula sa karahasan. Ang mga karapatang ito ay ating napagwagian at dapat maisakatuparan sa ating sama-samang pagkilos at ang aksyon mismo ng ating nasa pamahalaan sa pagtitiyak ng karapatan sa paggawa ng ating mga manggagawa. At sa harap ng lumalalim na krisis sa pandaigdig, lalong kinakailangan ang organisado at pagkilos ng mga kababaihan kasama ang iba pang mga kasarian upang labanan ang mga polisiyang sumisira sa sahod, nagbabawas ng trabaho at naglulubog sa mamamayan sa higit pa na kahirapan. Upang tutulan ang politikal na panunupil, ang interbensyon ng mga dambuhalang ekonomiya, ang mga digmaang agresyon at ang pandarambong sa ating likas na yaman na lalong naglalagay sa kababaihan sa panganib at pagsasamantala. Kaya ngayon, higit kailanman, dapat nating isabuhay ang diwa ng Marso 8, ang diwa ng mga manggagawang babaeng tumindig para sa pantay na sahod, para sa karapatan sa pagboto, ang diwa ng mga martir ng Triangle Shirtwaist Tragedy na nag-alay ng buhay upang magising ang mundo, ang diwa ng mga Pilipinang martir at bayani mula kay Gabriela Silang hanggang sa mga kababaihang anak pawis na tumitindig magpasa hanggang ngayon. Hindi pa tapos ang laban, malinaw na malinaw ito sa atin. Nandito pa rin ang pagsasamantala sa mundo ng paggawa, nandito pa rin ang kawalan ng tunay na reformang agraryo na magpapalaya sa mga kababaihang magsasaka, nandito pa rin ang karahasan mula sa tahanan hanggang sa mga pampubliko at digital na espasyo. At nandito pa rin ang epekto at banta ng mga digmaan sa daigdig na nagpapahirap sa ating mga ina at mga anak. Kaya muli, ang hamon sa ating plenaryo, sa ating pamahalaan at sa buong sambayanan, makiisa sa diwa ng Marso 8. Isang bagay na kailangan natin alalahanin at ipagpatuloy kahit tapos na o matatapos na ang buwan ng kababaihan. Kahit hindi Women's Month, kinakailangan ng ating aksyon. Suportahan ang mga panukalang nagtataguyod ng tunay na security ng jobs, disenteng sahod, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin sa pagtatanggal ng VAT sa pangunahing bilihin at excise tax sa langis, ang komprehensibong proteksyon laban sa karahasan. Kilalanin at respetuhin ang karapatan ng mamamayan, lalo-lalo na ng kababaihan na mag-organisa at magpahayag ng malaya. Dahil ang pagsusulong ng karapatan ng kababaihan ay ang pagsusulong ng isang lipunang tunay na malaya, maunlad, progresibo at ligtas para sa lahat ng kababaihan at ng buong sambayanan. Maraming salamat, Madam Speaker. Mabuhay ang mga manggagawang kababaihan ng Pilipinas, ang mga kababaihang anak pawis sa buong mundo. Mabuhay ang diwa ng Marso 8. Maraming salamat.